Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-6 sa buwan ng Marso taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, motibo sa pagpatay sa Indian National hindi pa rin natutukoy. Produktibong buhay pagkatapos magretiro, binigyang diin sa pre-retirement seminar ng Penro. Sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month, fire drill isinagawa sa isang pagamutan sa lungsod. Sa detalye ng ating mga balita, ginugunita ngayong buwan ng Marso ang Fire Prevention Month. Bunsod nito, ang 5 ng buwang kasalukuyan ng magsagawa ng earthquake at fire drill ang Bureau of Fire Protection, katuwang ang Red Cross sa Holy Cross Hospital sa Barangay Ilaya, lungsod ng Calapan. Bago ito, isang oryentasyon hinggil sa mga dapat gawin sakaling magkaroon ng sunog ang ibinahagi sa mga kawani at opisyal ng naturang ospital, partikular na sa mga kasapi ng in-house fire brigade na binuo ng naturang pagamutan. Matapos nito, aktwal na isinagawa ang drill kung saan lubos ang naging partisipasyon ng mga kawani at opisyal ng ospital. Samantala, base sa naging ebaluasyon ng BFP, maayos nilang naisagawa ang drill at umaasa ang ahensya na makatutulong ito upang maging handa ang naturang institusyon laban sa sunog. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Masaya at maginhawang buhay matapos magretiro. Ito ang hangad ni Provincial Environment and Natural Resources Officer Mary June Maypa para sa may 35 mga kawani ng DNR sa probinsya na magre-retiro kasabay ng pagdalo ng mga ito sa pagbubukas ng 2 araw na pre-retirement seminar para sa mga nakatakdang mag-retire na sa pagsaserbisyo sa gobyerno, umaga ng ika-6 ng buwang kasalukuyan. Puntos ng naturang aktibidad ang pagkakaroon ng produktibong buhay ng mga kawani matapos silang magretiro kung saan ayon kay Penro Maypa, marami ang nag-avail ng retirement packages sa ilalim ng EO 366 at ang programa anyang Making Life Productive After Retirement ay binuo ng National Office ng DNR upang magabayan ang mga retirees sa tamang pamamahala na matatanggap na pera ng mga ito sa oras na magretiro. Anong mag-come out ng EO 366, yan yung mga affected, yung mga positions ninyo sa government because of the RAT plan. Tapos, it gave way to sa mga magre-retire na to avail of it. No? Dito sa package na to, mas malaking incentive. So, maraming nag-avail after na ma-explain sa kanila yung mga benefits nila. So, iba nga more than global kasi 1.25% siya ang incentive package. At ang computation niya, alam ko, age 59. So, dito, yung mga talagang magre-retire na, mga retirables na mga age 62, 63, nag-avail sila. So, the national office nag-conceptualize sila to guide these retirees in making life productive after retirement nila.
Anya pa, sana ay magkaroon din ng ganitong programa sa mga lokal na tanggapan ng gobyerno para sa mga retirables na inilaan ang halos kalahati ng kanilang buhay sa pagtatrabaho at pagseserbisyo sa gobyerno. Hangad rin anya na ma-enjoy ng mga ito ang kanilang retirement kasama ang kanilang mga pamilya at paalala niya na huwag kalilimutang ilagay ang Panginoon sa sentro ng kanilang buhay. Marami tayong national government offices na gumagalaw dito sa probinsya ng Oriental Mindoro. At hindi lang yun, pati yung mga nasa local natin na soon will be reaching the mandatory age to retire. Hopefully, magkaroon din tayo yung local natin ng mga programang ganito. Kahit papano, matulungan natin, ma-prepare natin itong mga tao na nagserbisyo sa atin ng for so many years. I-share naman natin sa kanila na hindi maging mahirap na after ano bang buhay pagkatapos ng service, diba? I wish them na to enjoy their after service nila. Sabi ko nga, enjoy it with the family kasi it's the right time na ma-devote nila, lalo na sa mga wife o sa husband na magkaroon sila ng banding-banding na mas matagal, and then syempre good health to them and put God at the center of their life. Samantala, kabilang sa mga tinalakay ang mga benepisyo ng mga senior citizens sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, mga health tips at tamang ehersisyong pisikal para sa mga nakatatanda, social security benefits at marami pang iba. Sa huli bilang pagkilala ng DNR sa mga retirees, pinagkalooban ng plake ng pagkilala ang mga ito. Masaya naman nilang tinanggap ang simbolo ng pagpaparangal ng DNR sa mga tulad nilang nagserbisyo ng matagal sa nasabing ahensya. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kaugnay ng pamamaslang sa Indian National na si Iqbar Singh o mas kilala bilang King Bombay, hapon nitong ika-4 ng buwang kasalukuyan sa Barangay Lumang Bayan sa lungsod. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo ng krimen, gayon din ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Ayon kay Calapan City Police Station Chief of Police Superintendent Licerio Cancilao, bagamat hindi